Yung nag-imbestigado sa mga nag-abuso sa sa Pedro Hill, are you done with the you have now Attorney Lutz? Yes, Mayor, good morning. Good morning, Vice Mayor. We actually have our list of qualified and disqualified, including the names. Qualified is 174, disqualified is 337. We also have the breakdown of the reasons why they are disqualified. Okay. The only nagging concern of the group which we want to discuss for the last time, Mayor, is the issue of those who are considered as not head of the family. Medyo malaki po kasi, Mayor, is 107 plus 34, that's almost close to 150. Hindi sila head of the family, di paano yun? Yes. Wala namang family to begin with. Hindi, ang isang cost po kasi niyan, Mayor, ito yung mga, for example, matatagal ng empleyado. They've been employees of the City Hall 20 years, 25 years. Tapos, in-offer natin sa kanila, supposedly for their service. I think affected yata dito is engineering, sa BPS, sila kayo malaking bilang eh. Considering the age nila is nasa 60 na sila during retirement. Wala silang pamilya? Meron sila, pero yung mga anak kasi nila, working na. Matatanda na rin kasi. So, yun lang yung siyempre kung i-disqualify natin sila, baka... Pag-aralan nyo maigi yung ordinansa kasi there is what you call the heart of the law. No? The purpose of it. Huwag na kayong lumayo doon. Kasi yan, kaya nagkaganyan-ganyan yan eh, pinulitika kasi yan eh. Ginamit sa politika eh. Kaya sabi ko, dapat talaga. Anyway, nandiyan naman na kayo. I hope you can come up with the recommendation. And for purposes of due process, inform those disqualified as soon as possible. Yes. After na ma-finalize nyo muna yan, then we go on to the notice. Tapos, pag ayaw ibigay susi, change the lock. Tandaan ninyo, ulitin ko property yan ng gobyerno at pag-aari ng taong bayan. Ulitin ko baka maligaw tayo ng ang may-ari niyan, taxpayer of the City of Manila. Not the mayor. Parang ginawang candy yan eh. O ikaw, halika, mabait ka, leader pala kita. Ikaw. Parang yan, naging ganun na lang. A lot of people are hoping, a lot of people are writing their letters. Ang gagawin ko talaga dyan, iraraffle ko yan. Yung lahat ng available for general public, iraraffle ko yan live para makita yung transparency and let God give them opportunity. We do what we need to do as human beings, leaders of our city. Then we ask God to sino ang mabigyan sila ng pagkakataon. Diyos na ang bahala sa kanila. Alright mga kababayan, isa na naman pong reaction video ang ating gagawin dito nga po sa nangyaring pagpupulong ng ilang mga department heads dito po sa directional meeting po ni Mayor Isko kanina po, no. At isa nga po sa naging topic nila dito is yung pang-5 na in-city housing po na ipinatayo ni Mayor Isko, which is yung Pedro Hill Residences, na pinaimbestigahan niya po kung ang mga naninirahan ba dito ay lehitimo o legit na beneficiary po ng mga pabahay. Dahil kung maaalala natin mga kababayan, ito po ay naging controversial, no, dahil nga po sa nakarang administrasyon kung paano po ito ipinagkaloob doon po sa mga kababayan nating nag-a-apply para po magkaroon sila ng kanilang mga pabahay. So ito po palang mga in-city housing mga kababayan ay applicable po para sa mga magpamilya po talaga, no. May tatay, may anak, may asawa, tapos sila po ay kung nagre-renta sa Maynila at walang sapat na kakayanan magkaroon ng tahanan, hindi sapat yung kanilang sinasahod. So yan po yung ilan sa mga criteria ng pagiging beneficiary po ng pabahay. Pero hindi po ito basta-basta ibinibigay mga kababayan, dahil kung maaalala po natin sa unang termino po ni Mayor Isko ay pinaraffle niya po itong mga pabahay, no. So lahat po ng mga qualified na pwedeng mag-apply dito sa mga pabahay na ipinatayo ni Mayor Isko ay lahat po yan ay kukunin at iraraffle po yan. So wala talagang sasabihin mo na sa'yo yung unit na yan na basta-basta lang ibibigay sa iyo, kagaya nga ng paglalarawan ni Mayor Isko noon na parang ginawang candy lang, no, kung sino yung malapit sa administrasyon, kumbaga yung term nga dito ni Mayor Isko, kung sino yung pinakamalapit daw sa mga kusina ay siya daw yung nakakatanggap ng biyaya. So this time mga kababayan ay pinaimbestigahan ni Mayor Isko at they found out na
may mga ilang individual ang hindi naman talaga nararapat na makatanggap ng unit na pabahay po dito, no? At ilan po dito yung mga nakatanggap is yung mga chairman, yung mga may kakayanan naman po, no? Kaya yung iba naman sa kanila ay nagkusa na ibalik yung susi at ibalik dito sa pamahalang lungsod ng Maynila upang mapakinabangan talaga ng tunay na nangangailangan po ng pabahay. Sa pagkakaalam ko mga kababayan, pwede din pong mag-apply yung mga tauhan po ng gobyerno dito po sa lungsod ng Maynila. Basta sila po ay qualify or yung mga criteria na hinahanap ay pasok po sila doon. Pero hindi po ito garantiya na kapag ikaw ay nag-apply ay magkakaroon ka na kagad ng unit. Hindi po. Kasi ang ginagawa po talaga dyan ay niraraffle po. Kaya gaya na sinabi ni Mayor Isko, iraraffle niya yan ng naka-live para po transparent and also parang inaano niya na lang, parang hinahayaan niya na lang ang Panginoon na kung kanino mapupunta yung mga unit na ipaparaffle niya. Ganun po yan. Hindi po yan na ito Juan o ito Jose sa'yo to. Hindi ganun yan mga kababayan. So raffle po yan. Hindi po alam ni Mayor Isko kung kanino po mapupunta yung unit na yan. Ganun po yun. Kaya dito po sa sinabi ng isa po sa mga nakausap ni Mayor Isko na marami-rami din po yung mga taga-engineering at DPS ata yung tinutukoy nito na nagkaroon ng unit na pinaiimbestigahan din ni Mayor Isko, no? At sinabi niya nga daw po na pairalin din po yung heart of the law. Ito po yung yung heart of the law na tinatawag natin ay isang parirala na tumutukoy sa mga pinakapuso, no, o pinakadiwa ng batas. So ang pinakamalagang layunin o prinsipyo sa likod ng utos o alintuntunin sa halip na kasi tumuon lang tayo sa literal na pagsunod sa batas ay binibigyan din dito yung espiritu ng batas, no, gaya ng pagmamahal, katarungan, awa at katapatan. So ito yung sinasabi nila na puso sa batas, 'di ba? So basically, ang heart of the law ay hindi lang tungkol sa pagsunod sa mga utos, kundi sa pag-unawa, sa layunin ng mga ito, ang pagtataguyod ng pagmamahal, katarungan at kabutihan. So ito ang paalala na ang tunay na pagsunod sa batas ay nagsisimula po sa puso. So ito yung sinasabi ni Mayor Isko na wag na masyadong ilayo. So para sa akin mga kababayan, ito pong naging pabahay po ni Mayor Isko, itong mga in-city housing, vertical housing, ay talagang napakalaking tulong. At para sa akin, maituturing ko na din tong isang legasiya ng isang alkalde ng lungsod ng Maynila kung saan talagang mapapakinabangan talaga natin to in the long run, no? At hindi basta-bastang proyekto to dahil maaari talagang magbigay to ng pagbabago sa buhay ng isang tao. So again mga kababayan, munting paalala, no, ang perang ginamit po dito ay tax ng bayan, no, tax ng Manila, tax ng mga naninirahan dito sa lungsod ng Maynila. Kaya nararapat lamang bilang isang taxpayer na makikita po natin, no, na mapupunta po talaga itong ating mga ibinayad na buwis sa mga taong deserving, no, na talagang nangangailangan. Ito po ay nakalaan para po sa mga informal settlers, mga renters o yung mga walang kakayanan na magkabahay na naninirahan po dito sa ating lungsod. So magandang proyekto itong ginawa ni Mayor Isko dahil hindi na po nila kinakailangang lumayo o ilipat, i-relocate sa ibang lugar, lalo na sa mga nag-aaral, mga nagtatrabaho. So hindi na po nila kinakailangang lumayo pa ng lugar at makapagsimula ulit ng panibagong buhay. Hindi na nila kinakailangang bumiyahe ng napakalayo, hindi na nila kinakailangang lumayo sa kanilang pinagtatrabahuhan na over years na po silang nagtatrabaho dyan. And sa mga estudyante natin, ito yung pinaka-importante, hindi na po sila lalayo ng kanilang paaralan dahil dito na din po sila sa syudad nakatira. So ito po yung mga ilan sa mga magiginhawang benepisyo na talaga namang mararanasan po ng mga beneficiaries ng mga pabahay po ni Mayor Isko. So again mga kababayan, dapat ito po talaga ay mapunta sa talagang totoong nangangailangan at mga deserving, no? At sa idea ni Mayor Isko na roleta o ano ba yan, yung raffle, talagang magandang ano yan,
magandang gawain yan upang mabigyan po ng transparency at maipakita na walang kinikilingan ang pamahalaang lungsod ng Maynila under po ni Mayor Isko Moreno Dumagoso. So muli maraming salamat mga kababayan. Hanggang dito na lang muna yung ating reaction video. Panoorin nyo po yung kabuuan ng kanilang pag-uusap. Bisitahin nyo po ang kanilang Facebook page, ang Isko Moreno Dumagoso. So muli mga kababayan, maraming salamat at comment nyo dyan kung ano yung opinion ninyo patungkol po dito, and God bless po sa ating lahat.